This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. Yes, what's up? Happy Monday, Glenn. Maligayang Lunes. Yes. Good morning. Good morning din kasi it's so early in the morning. Same day edit ulit today. Nagmumuta pa ako. Kakagising ko. So- bumangon pa talaga tayo today para lang mag-record para may habol ang Monday episodes. Kaya hindi ako Yeah. makapag-sincerely happy Monday kasi alam ko Okay. busy ako pagtapos nito. Pero wala, ay may Mm. pasok nga pala ikaw din. No? So, ayan. Holiday ngayon. Hindi, pero may pasok ka ba? Wala. Oh, okay. Wala naman pala eh. Ako meron. Ihahabulin ko yung episode. Okay. Ano oras ba pasok mo na? Binagay Alas naman schedule. 3 naman ako ngayon. So, Ganda. okay. Ano ba kakainin natin today, di ba? Ang kakainin natin today ay ang part 2 ng most gruesome crimes na nangyari sa Vietnam. So, ang nakaraan. Last week kasi yung pinag-usapan natin, mga vengeful ex, medical malpractice. Hindi pala last week, 2 weeks ago. Yeah. Tsaka exorcism through bawang. Ngayon naman, ang mga pag-uusapan natin ay may involving chicken delivery, ano pa ba? Cult, 'di ba? May mga involved dito ang isang cult at poisoned milk tea. So samahan nyo ang G-Boys dito sa episode titled Vietnam's Most Gruesome Crimes Part 2. Exciting. Hinipe mo kami Yeah. ng maigi nung last episode mo. So yeah, before we start, quick catch up muna. Kamusta, Glenn? Ano ba mga napanood mo? Napanood lately. Nag-rewatch ako ng I Saw the Devil, ng Hellraiser. Mga rewatch lang. So, hindi ko pa rin natapos. Oh my God. Natapusin talaga. Wala Malapit masyadong makakontribute sa ating ngayon. Ikaw ba? Anong mga Ano, napanood mo? No Hard Feelings. Ayan, napanood natin. Yung kay Jennifer J. Lawrence. Law. Ayan. Maganda. Cute naman siya. Funny. Ano pa ba? Yun lang. Nga pala. Bunganga Battle Royale Finals. Thank you, Yanni, ulit. May Doon winner na. May winner na, oo. And siguro parang 5 sila na naglaban for finals. And ang saya, grabe. And gusto ko rin natin mag-thank you kala Apocalypse kasi alam mo yung last minute sumama sila para manood ng finals. So, thank you very much sa pagpunta. Yeah, enjoy. Andun yung mga season 1 queens. Ang daming drag queens. Season 1 queens andun. Judges na Silhouette, Minty, Eva, tapos si Yanni judge din, tsaka si Vinyas. So, 5 sila. And then, may mga sumaport din ng mga iba pang season 1 queens sila. Turing. Ando si Big Ding kasi meron siyang doon, anak. Sino pa ba? Nako, si Lady M. Ayan, andun. Si Lady Morgana din. And then, season 2 queens, sina Tiny, si Didi, si Matilda. Andun. Si Shawarma andun din from the Drag Den. So, ang dami nila. Ang saya. Speaking of Tiny Deluxe, nasalubong namin siya sa Gateway. Kailan ba yun? Basta, nakapagpa-picture ako sa kanya. Ay, diba? Kami. So, ang saya. Sabi ko sa kanya, ay, kala ko si Miss Jade. So, ikaw pala. Hindi ba nga. naalala mo yung kanta? Oo. Yung kwento mo. So, yun. Hindi ko palang na-post. Pero, ayan, nakapagpa-picture kami sa kanya. Thank you, Miss Tiny Deluxe. And speaking Nasalubong lang of talaga siya. Drag Silog, anong masasabi mo sa episode 4?
Snatch Episode Game. 4, which was Snatch. Oh my God, bakit? Bakit? Alam mo, nirewatch ko yung Snatch Game ng season Ah. 1 just Mm. so I can compare. Mm. Mas masaya yung sa season 1 Oo nga than this time around. Parang it's giving, ngayon eh. Wala ako masyadong... Mabigay na puro wale, 'di ba? Mm. And Ah, ayun nga, hindi ko alam kung masyadong mataas yung standard na sinet ng season 1 kasi alam mo yung lahat sila winner din eh, 'di ba? Alam mo yung hindi nagpapakabog din yung iba. So nag-resulted to a very good show, an awesome show. Ang dami nating na-quote doon. Hanggang ngayon, nire-reference pa Right. rin natin. Right? Di ba? Pero dito sa season 2, medyo, ayun, medyo wale. But I appreciate their efforts kasi Mm-mm. ang hirap din gumaya ng character. Pero Ay, oo. Mayor Joy is Ay, siya. is just good, quite okay naman okay naman Parang yung gawa niya. naisip ko na, nabanggit din ni Kifi na kung nag-ano siya, no, yung announcer sa Ghost Fighter din. Yung, Kapananan na Eugene! Kasi Ganon. yung boses kuwang-kuwa. Oo. Diba? Nung after din ng episode, dun ko na-realize na, shit, ang hirap maging drag queen. Ang daming requirements. Kailangan maganda ka, talented, creative, magaling kumanta, sumayaw, mag-lip sync, and dapat funny din. Parang grabe, ang hirap. So props sa ating mga drag queens, di ba? So far as the episode progressed, as the season progressed, sino na yung medyo niro-root mo? Is it the same person na Arizona? Ayun. Kasi ayun, una si Miss Jade because napanood natin siya before. Pero ayun, nung as the season goes, Arizona. Sobrang likable niya, ganun. Yeah. As opposed to VL na dami kay Verushka, di ba? Pero in fairness naman kay Verushka, may character development naman siya. Nakita niyo naman yung ending niya, di ba? Yung message. She made naman good TV naman. I think for the sake of pagandahin yung season. Show. And ayun, yung Untucked, maganda. Mas maganda pa kaysa sa main episode. Hindi pala nanonood na Untucked. Ay, sorry. Sige, panoorin mo na. Sorry ka na. I'm not gonna say anything more. Ako, still rooting for Miss Jade. Pero, natutuwa ako kay Matilda. Ay, ang galing niya. Nung lip sync na yun, di ba? Pasabog si bakla. Tawan-tawa ako doon sa comment ni Kat na mukhang taga-popper si Verushka ng ni Matilda. Yung sa confetti. Ng confetti, oo. Galing ni Matilda doon. Galing. Sa mga outfit ba, sinong pinaka-bet mo doon? When it comes to yung fashion nila? Yung last, yung damit, yung ulalam damit. Si Jade, yung dinuguan. Ano ba yung kanya? Dinuguan. Yeah, maganda. Sa akin, si Kat din talaga. Nagustuhan ko din yung damit ni Kat. Na-appreciate ko, may spoon and fork pa siya. Ang hindi ko nagustuhan lang is bakit parang in your face na merong logo ng Tapa. Beef Tapa. Parang, okay, it's Beef Tapa para hindi kami magkamali. Hindi ka na magkakamali. Parang, yun lang, na parang hindi ko nabetan yun, yung part na yun. Yeah. Right. Yung Untucked, panoorin mo na. Kasi, mas masaya siya kaysa sa sa regular episode. Naalala nyo ba, mga listeners, nung season 1, ako pang pumipilit kay Gideon manood. Ngayon Nang alin? Siya na yung Gina. Hoy, pinipilit mo akong manood ng US. Yun yung hindi ko kaya. Nanood tayo nun, di ba? Parang okay. Parang Snatch Game yata yung pinanood natin nun. With Joe. Kasama din sila, Joe. Shout out, Joanne. Okay. Is that it for Drag Silog? Thank you sa pakikinig. ulit. Ayan. Gripsilog ES lang. Sabi ni Dennis, aaminin ko ngayon lang ulit ako nakanood ng Gripsilog and I can't take my eyes off Gideon.
Para mas commute siya ngayon. By the way, nice effort. Dinagdag ko talaga. Hindi siya kasi una dun sa Cripsilog ES. Tapos, ayun, nakikinig kasi siya ng Titanic Conspiracy Theory. So, maraming salamat, Dennis. Ito. Nasa ano to, nasa Twitter. Sabi naman ni Saturn, nagpabunot ako ng ngipin 2014, bagang din. Nakatatlong anesthesia din siya, yung dentista, para hindi ramdam. And turns out, yung paa ng ngipin ko was pahok, so tusok sa laman, wasak gums ko after mahila ng ngipin. Ouch. Shit. Mm. Sabi din ni Saturn, grabe yung episode, yung slide, sobrang roller coaster ng emotions. Tapos, sobrang gaganda ng stories ni Persephone. Talking about episode 171. Looking forward sa mga entries pa niya. Yun. Sorry, G-Boys, naghahabol daw siya, kaya ang daming notif. No problem. Sabi naman ni David, add ko lang yung isang torture na napanood niya daw sa YouTube compilation. Rat torture. Use of rats to torture victims by encouraging them to attack and eat them alive. Na-feature daw yun sa Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Thinking of ABCs of horrific execution methods. Ay, alam mo ba, nag-email yung Spotify na meron silang i-add na mga feature and meron silang ilalagay doon ng must try sa page ng show natin. So, ang naisip ko kasi, ang ABCs of torture ang ilagay natin doon as our must try episode. Alam mo yung kung ano yung mapapakinggan ng mga first time listeners. Okay, nice. Yeah. Another one from Saturn, desensitized na ako sa pag-consume ng true crime cases, pero this one, nanlambot talaga ako. Good job, Gideon. Galing ng pag-present. Sabi niya sa Broken Arrow Killings. So, naalala mo yung dalawang yung magkapatid. bata. Oo. Ayan. So, sabi naman ni Marina, love the app today. Listening sa Cripsilog 374, people stuck in unexpected places. ES niya lang yung sinasabi ni Gideon about sleepy. Nabanggit na ba natin to? Yung hypothermia. Oo, parang naalala ko nga to. Diba? Pag natulog ka, sunod na matutulog ang puso mo sa lamig. Ayan. Okay. Ayun nga. I'm not sure kung nasabi ko tong kay David. Dalang-dala siya sa story ni Gideon sa Marcos and Elise. Or nabanggit na natin to? Yan natin. I think nabanggit na. Ayan. Last time. Yung sinabi niyang sa tamang tao na lang daw tayo mas stuck. Yeah. Okay, so ayan, tapos na tayo sa ating Cripsilog ES. Handa ka na ba? Start na po ba tayo sa main course natin? God, let's go. I'm so excited. Wow. Yes. Okay, so available din ang Cripsilog sa video ng Spotify kasi may papakita lang din naman tayong mga pictures na ipe-present natin for today's video. So, kung meron kayong video, ayan na, lumabas na. Labas ko muna natin. May preview na. Pero, ayan. Papakita natin yung mga pictures ng mga taong involved dito sa pag-uusapan natin. So, game? Start na po ba tayo? Start na. Yeah. So, we're back again para sa part 2 ng ating Vietnam's Most Gruesome Crime. And ipagpapatuloy natin ito ngayong umaga, Monday. So, ayan, meron lang tayong trigger warning, di ba? Kasi this will involve a lot of things. Okay, yeah. Trigger warning na po, ayan. Anticipate natin yun. So, ito yung ilan sa mga krimen na tumatak sa isipan ng maraming mga Vietnamese. So, simulan natin sa una nating episode. Very shake, rattle, and roll. Kasi tatlong story ng gruesome crime. So, ang first natin ay ang chicken delivery girl case. Ito na ang picture ni ating bida. Nung victim. Open nyo po ang inyong video para makita nyo yung sinishare na gina. By the way, kids, pwedeng pagka wag mo nang i-unshare hanggang matapos na yung talaga? slides, ma'am. Sige. Para madaling mag-edit since mabilisan tayo mag-edit today. Sige. Ayan, ganyan na lang. Ayan. Ganyan na lang. Okay. So, Lunar New Year 2019, this is supposed to be a joyous occasion para sa lahat, di ba? Pero napalitan ng pait ito dahil sa report ng pagkamatay ng isang 22-year-old na babae sa Dien Bien Province. Hindi lang ito isang ordinaryong kaso ng murder dahil kabog nito si M. Night Shyamalan sa mga twist ng kaso na siyang pumukaw sa atensyon ng public. So, ang biktima natin, ito yung nasa picture natin, si Cao Thi Mai Duyen. And this is a heartbreaking case of a young girl
who helped her mom sell chicken sa palengke na nauwi sa isang trahedya. Mm. So, Feb 4 to 2019, last day ng Lunar New Year, nung matagpo ang patay na si Cow, itong nasa picture natin. Huli siya nakita nung nagde-deliver ng 13 manok sa isang customer. Tapos, hindi na siya bumalik. Mm. And ayun, that was 3 days ago. And based sa autopsy, namatay si Cow sa strangulation. And meron ding evidence na Cow was violated. Mabilis Why? naman na aresto yung siyam na culprits, and further investigation showed na may isang unexpected na participant dito sa kasong ito. Lalaman mo ba kung sino? Kamag-anak? Ay, you're getting hotter? Oh, shit. 9 out of 9, 'di ba? Isa doon yung Oo. ah, Hindi, pang-10 brother. yung yung Ah, isa pa. on top of brother. Ay, ang kanyang nanay. What? Akala kasi ng publiko, yung nanay niya, alam mo yung pobreng nawalan ng anak, na, Mm. di ba umiiyak sa TV, na nawala yung anak niya. Mm. Apparently, isa pala siyang drug dealer na may unfinished business mula doon sa mga culprits. Holy shit. Yan. So, paano ba yung nangyari? Feb 2, Mm. sabi ng leader ng gang na si V. Vantoan sa kanyang mga members na may isang nanay na may utang sa kanya ng worth 300 million dong, Vietnamese dong, which is 707K sa ating pera. So, Mm. bumili kasi yung nanay na to ng 4 na pakete ng heroin. Mm. And yun, di ba, drug dealing nga sila involved. And gusto ng Mm. leader na kidnapin yung anak nila, itong si Cow, kidnapin yung anak para pang-blackmail, alam mo yun. And pag Oo. nagawa ng mga bata-bata niya yung trabaho, babayaran ng leader itong mga bata-bata niya ng cash tsaka additional drugs. Mm. Feb 4, may member nung gang na bumisita sa Muong Tan Market sa Dien Bien Phu Town. And ni-scout muna niya yung area kung saan nagtitinda si Hien. Si Hien yung nanay. Mm. And ang kanyang anak, ito nga si Cow, hiningi niya yung number ng biktima natin. Kasi nga, baka daw bumili siya mamaya. And later that night, tumawag itong suspect natin, tumawag kay Cow at umorder ng 13 chickens na kailangan i-deliver sa isang certain location sa city. And sakay ng kanyang motorbike, pumunta naman si Cow dun sa drop-off, dala yung 13 na chickens. And sinalubong naman siya ng mga salarin. And they abducted her, choked her hanggang sa maging unconscious ito. Kinuha rin nila yung motorbike tsaka yung manok. Yan. And dinala nila si Cow sa bahay ng isang member ng gang na pinangalanang si Kong. At doon, isa-isa nilang pinagsamantalahan si Cow. Oh my God. Ayun. Ilan sila, di ba? Shit. Tuloy-tuloy ito, madaling araw, hanggang sa madaling araw ng Feb 7. Alam mo yung from, 4? Tama ba ako? Feb 4 to Feb 7. Fuck. So, bago nila patayin ng umaga din yun. And dinispatcha nila yung katawan 5 kilometers away from the house. Tinapon nila ito sa isang abandonadong bahay. Mm. Pakita natin yung picture nung bahay. Ito. Ayan. Ito yung abandonadong bahay. And dito sa picture, iniimbestigahan na ng mga polis yung area. Kumukuha ng DNA evidence, mga ganyan. Nireport naman agad ng nanay sa pulis na nawawala yung anak niya. And nagsagawa sila ng search operation. And natagpuan si Cow 3 days later, dito na nga sa bahay na to, na isang oras ang layo mula do sa bahay ng biktima natin. Natagpuan si Cow na half naked. May suot siyang panty tsaka long sleeve na top. Tapos tinakpan yung ulo niya nung helmet na ginamit niya nung nagmotor siya. Dito nalaman ng mga polis na si Cow pala was gang raped and strangled to death. So merong 8 individuals okay, so 8 yung suspect plus yung nanay, which is 9. 9 yung total. Ito na siya, yung mga salarin natin. Tapos ito My yung God.
Ito yung nanay. Yun. Yeah. So, ito yung siyam na yun. So, ay sorry. Yung 8 guys. Kasama dito yung mastermind nila si Vivan Toan. Ang mga nasa kote, ito nga si Vivan Toan na 37 years old. Si Bui Van Kong, 44. Vong Van Hung, 35. Pam Van Niem, 47. Luong Van La, 26. Luong Van Hung, 39. Pam Van Dung, 47. At Cam Van Chuong, 45. So, silang 8 yung salarin sa rape murder. Sabay na din inimbestigahan ang mga ito sa iba't ibang kaso ng robbery, storing narcotics, tsaka illegal detention din ng mga tao. Alam mo naman, bilang mga drug dealers, may mga drug Saka deals na yan. gone wrong, di ba? Mga ganyan. Mm. And kasama na nga yung nanay na si Hien. Ito. So, during the investigation, maraming beses na nagpapalit-palit ng kwento yung mga taong involved. Alam mo, di ba, pag isa-isa lang kayo ini-interview, naku, mahirap yan. Kailangan meron tayong solid na kwento. Sabi ni Toan, 11 years ago nung sumali sa drug trafficking yung nanay ng biktima. So, matagal na, may history na silang dalawa. Tapos, nakulong si Toan hanggang 2018. Before makulong si Toan, sinabi nga nito na may utang dito si Hien. Ayaw magbayad ni Hien. Kaya ang naisip ni Toan, kidnapin niya yung anak nito para mapilitan si Hien na magbayad ng utang. So, 6 sa 9 na salarin ay pinatawa ng parusang kamatayan. Tapos yung 3 naman ay imprisonment lang ng 3 to 10 years. So, ang mga kaso nila, ayun, rape, murder, tsaka misprison of a felony. So, I'm not sure kung ano yun. Parang illegal detention yata. Ayun. Tapos si Mrs. Hien Duyen naman ay nasentensya ng 20 years imprisonment for the participation of drug trafficking. She was convicted of illegally keeping, transferring, and acquiring drugs. And alam mo yun, sa lahat ng nangyari itong, everybody agreed na hindi deserve ni Kao yung karumal-dumal na pagkamatay nito. So, ayun. So, hindi ko i-close. Ililipat ko lang sa picture ulit ni Kao. Ako Kasi, na alam mo nakabantay sa yun. cursor. Huwag mo i-close! Ganyan. So, ayan. Ito ang ating chicken delivery girl case. What can you say? Ay, my God. Ang grabing bungad na case naman to. Good Ang morning. bigat. Kasi, syempre, wala nga akong idea. Hindi ko nga ni-research yung mga gagawin mo today. Nung sinabi mo na she was violated by this group, hindi ko pa nakikita yung mga pictures niya. Syempre, nandun na yung feeling of, Dread. Oo. Pero nung nilabas mo yung pictures, parang naramdaman ko na violate yung pagkakaano sa kanya. Nang nakita mo na yung mukha ng mga suspects, parang hindi naman sa pang pero can you imagine putting yourself in the position of the victim, tapos ganun yung mga pipila. Diyos ko Lord. Tapos hindi ko lang alam if she knew during that time that what was happening to her was payback dun sa mga utang ng nanay niya. Or wala talaga siyang idea kasi, well, both scenarios could be heartbreaking for her. Pero if alam niya na nangyayari ito dahil sa nanay ko, di ba ganun, ganun di ba? If I understood correctly, yun, parang ganti yun sa nanay niya. Parang, shit, may isip mo yun habang nangyayari yung mga yun. Parang, ba't kailangan ako? Bakit sa akin? Bakit damay ako? Diba? Ba't damay ako? Yun nga parang alam mo na pag na-involve ka sa drug trafficking, medyo mahirap na pati mga taong mahal mo na supposedly hindi naman dapat madamay. Kasi sila yung babalikan din talaga ng mga mga cartel na to. Ganyan. Kasi 'di ba? Syempre hit them with the one you love. 'Di ba? Pag ganun. Close to home. Alam mo yan yung something na hindi ko naisip before. Parang oo nga. Yung kapag when you open yourself up sa mga ganyang businesses, na hindi lang ikaw yung tumatapak sa sa panganib, kundi nalagay mo rin sa panganib yung buong pamilya mo. Yung pinapakain mo sa kanila, galing dun sa pera,
dun sa droga na yun. So parang lalo kung di nila alam, they're unwittingly nakikinabang dun sa perang na nagagawa mo from narcotics. Is parang ang unfair para dun sa kanila na Mm. nilalagay mo sila sa panganib without their knowledge. Mm. Kaya nga din kapag minsan may nakikita tayong mga, lalo na ng panahon ng nung mga tukhangan dati, Oo. parang ang daming innocent na nadadamay din sa sa Oo. gulo. Tas minsan ang basis lang is may kamag-anak na gumagamit, may Mm. kamag-anak na pusher, tas pati yung walang kinalaman nasama na. Mm. So parang Ay, ang lala. yeah. Ay, mga favorite na movie ko na may ganito. Ay, hindi. One siguro yung Breaking Bad. That's one. Alam mo yung, yes, yumaman nga sila, pero eventually nasira din yung pamilya nila. So, ano yung Yeah. hiwa-hiwalay sila. Ayun, nasira yung pamilya. Another Ako. one would be, Savages. I don't know kung napanood mo yun. Hindi pa. Basta may mga siya. Ayun, maganda. Drug deal gone wrong din. Tapos maganda din naman siya. Yung ba yung hindi, Salvage Ang pangalan pala nun? yung iniisip ko. Okay. Salvage. Hindi, siya, sino nga ba yun? Sino ba yung artistang nasa Black Mirror, yung latest season, yung may parang iba't ibang layer ng character na piniplay nila. Yung first, Joan. Keme of Si Joan. Jonas of Sino yung artista doon? Awful. Yung babae. Yung Latina, oo. Latina si Basta si siya. Frida Kahlo, yung gumanap na Frida Kahlo. Siya din yung nandun sa Savages. Ang i-reference ko naman ng movie ay ating favorite na Brillante Mendoza movie, Marosa. Oh! Marosa. Oo. Palit ulo Brillante Mendoza nga levels. ba? Tama ba? I'm not Brillante sure. Mendoza yan. Bahala ka dyan. Sorry. Pero Basta Marosa. Yung palit ulo. Very Pinoy naman siya, no? Ayun. Ang ganda. So, kung makakapanood kayo ng Marosa. Ayun. Okay. On to the next gruesome crime from Vietnam titled Cult Madness. Ay. Ayan, teka. May ipapakita tayong picture ulit involving this cult. So, I think magigets nyo na kung ano. So, para sa mga hindi naman naka-video, ito ay isang concrete barrel na binibitak-bitak nila. So, medyo may idea na tayo kung anong nangyari. No? Preview yan. Ayan. So, sa story natin na to, we can realize na faith can bring peace of mind sa mga tao. It gives people hope to continue living. It can also help us become better versions of ourselves. Pero, it can also bring the worst of us. Ayan. Ganito ang nangyari sa harrowing murders sa Bindurong province noong 2019 kung saan involved ang isang kulto. Kulto? Ayan. So dito sa concrete encased, natagpuan yung dalawang katawan ng dating miyembro ng sinasabing kulto. So ang kulto na to ay yung twisted version ng Falun Gong. So ang Falun Gong ay isang Chinese belief system na nabuo noong 1990. It combines meditation, Qigong, body movement, tsaka breathing techniques with moral philosophy. Parang more meditation, mga ganun. Banned na nga yung Falun Gong sa China noong 1999 kasi nga kinonsider na to ng CCP na isang evil cult or heretical sect. Parang 5 lang yata yung approved nila na religion doon sa China. Ano yung Buddhism, Catholicism, yung mga usual. Kumalat ito sa iba't ibang parts ng Asia kasi nga naban na sa China, di ba? And although hindi naman siya banned sa ibang bahagi ng Southeast Asia, minsan pumapasok pa rin sila sa iba't ibang mga kaso. Kunyari may mga illegal congregation. Minsan may mga ganong kaso sila, kunyari sa Singapore. So, ano ba ang nangyari sa particular na grupo na ito ng Vietnam? So, and based sa investigation, extreme daw ang ginagawa ng mga miyembro na to. May times na they would go fasting for weeks. Tapos, they also consume alcohol regularly. Which is, medyo extreme ba yun? May part ng yan. Grabe naman tong mga kulto na to.
Umiinom ng Lasengga pala sila. alak. Pero siguro, I'm not sure, baka araw-araw ba? Part of fasting. Siguro to go into, alam mo yun, di ba, a higher state, quote-unquote, kapag lasing ka, di ba? Ayan. Para mawala yung hiya-hiya. Oo. So, paano ba nangyari dito sa Falun Gong members na to? So, nakatira sila sa isang bahay. I think makikita natin yung picture ng mga taong involved. So, ito sila. Ayan. 4 sila, pero yung nasa picture na to, 3 lang eh. Grabe, yung pangatlo muntik nang lumabo yung picture niya. Buti na lang. Feeling ko, na ito yung mga napadevelop eh. No? Tapos ginupit na lang. Ayan. Feeling ko nabasa yung 1 by 1 ni ate. Oo. Naipit sa So, wallet, nagpawis. ayan. So, meron tayong 3 babaeng member. So, para sa mga walang video, yung first natin, ayan, very long hair. Si ate naman, anong tag dito? Pixie cut? Ayan. Tapos yung isa, parang nanay na, di ba? Sandali, mga suspects ba to? Oo, sila yun. Ako buti. Nakala ko victim yung tinatawanan ko. Sorry. Hindi naman. Ayan. Nakatira sila sa isang bahay and dito nila sinagawa ang kanilang religious practices tulad ng tomahan. Binenta no, ni... no. Yun pala yun. Ay, si Jesus nga umiinom, di ba? Wine, hello. Di ba? Tama. Approved na yun. Part talaga ng religious practice yung pag-inom. Ayan. Binenta nila to noong May 2019. Tapos ngayon, the new owner smelled something fishy. And upon further investigation, they found concrete-filled barrel ng isang gabi ng Wednesday. And after breaking it up, so ito nga yung picture natin ng barrel. Binenta nila yung bahay, yung apartment. Oo. Kung saan sila nagdadaos ng... Well, actually, umalis na sila sa nirerentahan nila, binenta nung may-ari sa iba. And yung bago yung nakaamoy. Ayan. Dito na nila natagpuan yung decomposing body ng mga biktima natin. And mabilis naman nagsumbong ito sa police. And sa kanilang pagsisiyasat, nakakita pa sila ng isa pang katawan the following day. So, dalawa yung natagpuan nilang patay. Mabilis naman nahuli yung 4 na babae na sila nga yung unang nakatira doon sa bahay. Ito ay sina Pam T. Tien. Ito nga yan. Pam T. Tien, 31. Her mother. Ito si Pam T. Tien. Ayan. Tapos her mother na 66-year-old na si Trin Ti Hong Hua along with Le Pu Han, 54 at si Le Thi Fong Tao, 29. Ayan. Ang mga biktima naman natin ay sina Tran Tri Tan, taga Ho Chi Minh City at si Tran Doc Lin, taga North Central Nghệ-An Province. Mga edad 30 to 35. Mga lalaki to, itong 2 biktima natin. Ay. Oo. Tapos, nung tinanong yung mga babae kung ano ba yung nangyari, they admitted to killing 1 man. Yung isa, pinatay nila, samantalang yung isa naman daw ay nag-S-word. Sabi nila, di ba? And based sa statement nga, dito nga nalaman na Falun Gong members sila. And they rented a house dito sa D2 Street sa Benkat District sa Binduang Province para doon mag-practice ng kanilang spiritual discipline which involves tomahan. Diba? Dahil nga daw dito sa quote-unquote extreme practice nila, may mga umaalis na members. Siyempre, hindi lang masiguro yung pag-inom, di ba? Parang may mga fasting din, may strict guidance sila kung ano mga dapat gawin. And the rest of the members, ayun, may mga naunang members na umalis. Di na natin kaya to. Sumibat na tayo dito. And the rest of the members decided na mag-relocate para mapanatiling sikreto ang kanilang mga activities. Tulad ng buong araw na pag-inom. Ha rented the house na pagmamay-ari ni Nguyen Minh Vuong sa Baobang District noong 2018. Lumipat sila. Dito ngayon yung nangyari yung krimen. Bago nilang nilipatan. Dito na nagsimula yung hindi nila pagkakaintindihan with the victims. Di umano nagkaroon ng conflict ang mga 4 na babae doon sa 2 lalaking members. Alam mo, hindi na makakip up yung 2 lalaki doon sa practices ng church. Yung 2 lalaki na yung nag-beg off. Di ko na kaya. Ayoko na. Tama na. May question ako pala. Sorry, before you proceed. Lahat sila members lang. Hindi walang mga leader sa kanila.
Tinuturo nilang leader itong si ate. Ah, Ang pangalan niya? Si Pam Tianha. Si Ha. Pam. Yan, 31. Ayan. Okay, gets. Okay, ayan. Tapos, one man, itong si Lin, eventually supposedly committed the S-word by jumping off the house roof kasi hindi na niya kinakaya yung pagtatrato sa kanila as members, yung mga iba't ibang mga practices nila. Sinabi naman ng iba, pinatay nila si Lin kasi nahuli nila na tumatakas ito. Tumatakas ka? Patayin ka namin. And para itago yung katawan, nilagay nila si Lin sa isang room. Pero syempre, alam mo after ilang days, nag-decompose na to, umaalingasaw na, they decided to put Lin into a barrel. And after some days, nakitaan din nila yung isa pa nilang lalaking member na parang, medyo lumalayo na siya sa the way. Alam mo yung Tan was veering away from the supposedly tamang daan. Which And is... pag-inom ng malala. Shot mo, no? Siguro, Parang shot mo na. Tapos sabi ni kuya, hindi ko na kaya. Tama na. Gumaganon siya. Akala siguro nila, gusto mo patayin ka namin. Ganon. Sorry. So, joke lang po. Pero yun, they planned on murdering him. And habang natutulog si Tan, they electrocuted him para maging unconscious. And tapos, they strangled him to death. Nilagay din nila ito sa same room kung saan naka-imbak si Lin. And as days went, syempre, umumoy na naman yung mga katawan. And dito na they decided na ilagay ulit sa isa pang barrel itong dalawa nating biktima, tsaka pinuno ng concrete. Ito na nga sila yung natagpuan. Ayan. Yung barrel na may concrete, tas may tape. Shit. April 2019, nung sinoli ng grupo ang bahay sa pinagrerentahan nila na si Bong. Tapos si Bong naman, binenta yung bahay noong May. Dito nila nadiskubre ng bagong owner ang kalunos-lunos na pangyayari ng dalawang dating ex-members ng kulto. Nahuli naman din yung mga salarin noong Friday night sa kanilang hotel sa Tudao Mot City, 50 kilometers away from the murder scene. And nung June 2020, nasentensyahan ang leader ng band na si Ha sa parusang kamatayan dahil nga doon sa murder na ginawa nila. Tapos yung natitirang tatlo naman ay pinatawan ng 13 to 22 years in prison each. So, ito ang kwento ng cult madness ng Falun Gong. So, supposedly, based sa article na nabasa ko, ito lang daw yung mga twisted version ng Falun Gong. Alam mo yung parang may pa-disclaimer sila saying na hindi naman lahat ng Falun Gong members ay ganito. Ito ba yun? Pili ko si ate lang yung nag-suggest no? Parang, add kaya natin tong isang practice na to na inuman tayo lagi. Ganyan. True. Okay. Ayan. Tapos na doon ba? Ito yung kwento. Meron tayo isa pang picture ng parang, ayan, sina-check nila. Alam mo yung nagbubungkal na sila ng concrete kung saan natagpuan yung katawan. Ito yung labas ng bahay So, ayan. Nung iniimbestigahan nila. So, ayan ang ating naman siyang nasa labas. Cult madness. Ayan. Alam mo, gusto ko lang, pwede mo ba ibalik dun sa picture ng dalawang police, yung kasama si Pam? Ayan. Ito ba? Si Pam, yung sorry. leader. Ito. Ayan. Gusto ko lang i-commend si ating police na nasa left. Dahil siya ay naka-necklace. Red lipstick. Red lipstick. Diba? Sila dalawa. Actually, pareho sila. Kabog. Fab. Siyempre, hindi kailangan. Diba? Don't let the uniform fool you. Sabi. Pero anyway, okay, natatawa lang kami sa case na to because of all the inom references. Pero this is still a crime. Alam mo, minsan hindi natin masabi kasi kung yung mga biktima, alam ba nila yung pinasukan nila? Or alam ba nilang kulto yon? Or kung naghahanap talaga sila ng something sa faith nila, ganun, tapos doon sila napunta, which is, kung ganun yung nangyari, parang ang lala, ang lungkot. Imagine mo, ikaw,
you're trying to process yung religion mo, kung Mm. paano mo i-interpret yung mga bagay-bagay. Napunta ka dun sa kulto and you thought it was legit. Tapos, nandun ka na sa part na nabibrainwash ka na kung ano mga sinasabi sa'yo and tanggap ka lang ng tanggap. And then you end up being killed doon. Parang ang tragic. Pero kung alam mo namang kulto na yun from the beginning at join ka pa din, well, masakit pa kasi pinatay. Oo. Sorry, hindi ko naman sinasabi. Hindi victim blaming. Yung siguro dahil na rin sa dapat nabigyan pa rin naman. Kahit naman din siguro napasok mo yun, alam mo na ng kulto. Once na ayaw mo na rin naman, 'di ba? Parang dapat pwede kang umalis. dapat pwede kang umalis. Hayaan mo. Alam mo, pag mga especially pag religion, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng pilitin yung mga taong sumali sa church mo, sa religion mo, 'di ba? Ito. Ayun nga parang, di ba, ikaw at one point in your life you were part of a church. Tapos ako din naman, parang I still attend. Pero, di ba, isn't it the same thinking na meron yung mga taong nagpa-participate sa church? Parang, bakit ako nag-attend lang naman ako, mga ganyan, wala akong ginagawang masama. Pero at some point, dapat meron kang realization na wait, extreme na yung Ginagawa, yung mga ginagawa ng church nangyayari. namin. Iba na yung mensahe ng mga Mm. ng mga services. Tsaka, bakit may inom? Ba't may inuman? Ganun. Bakit Medyo parang malala first yung inuman, order of 24/7. pagpasok mo pa lang nahanapan ka na ng ambag? Ay, Pinashot ka na agad, no? kulto yan, umalis ka na. Bago ka pa masemento. Akala ko nung una, sinemento sila sa sahig. Kasi sabi ko parang taas-taas naman ang sahig ng kwarto. Yung pala sa mga Parang barrel. mga barrel pala siya. Asan ba yan? Yung unang picture natin. Ito. Oo, ayan. Yan. Barrel pala Sabi yan. ko, bakit parang ang taas? Ayan. Yung pala ganun talaga. Ayan. So mag-ingat po tayo sa pagsali sa mga religious sect. Let's make sure na alam mo okay naman. I-check natin yung mga practices nila kung alam mo yun, morally tama naman. Tama ba yun? Morally tama. Kung drink moderately pa ba ang mga bagay-bagay. Hindi na. Uy, shout out lang sa episode natin with Rome, 'di ba? Interview Rome, with an ex-cult member. So ayan, meron tayong isang patotoo mula kay Rome. Kung ano yung mga nangyayari from the inside. Shout out Rome. Makinig kayo sa podcast niya, Constellation, tsaka Kinka. Yeah. Part Okay, of handa ka na Bunker. ba sa last part natin ng ating trilogy? Hala, last na. Sige. Ang title nito ay Milk Tea with 100% poison. Oh my God. I feel seen. Sa'yo Milk sugar tea lang namin ba? kagabi. Oy, speaking of milk tea, may nakakita sa akin sa amin na listeners natin. Si LJ, shoutout lang LJ. Nakita daw niya ako sa Coco. Wala na ako naitago. Nakapila. Narinig ka niya, tinanong ka sa Coco, ilang percent po ng sugar? Sabi mo, 100%? Na-judge ka tuloy doon ng mga tao. Hindi nga ako tinanong, inassume na lang ni Kuya. Sabi, ay, mukhang nga alma to pag binawasan ko ng sugar. Sige na, bigyan natin ng 100%. Right. Ayan, okay. Okay, so ang last naman natin for this episode ay tungkol sa isang poisoned milk tea. So this is a case of misplaced love. Sabi nga ni Jamie Lannister, 'di ba? The things we do for love. At ang babae, nagagawin ang lahat para sa pag-ibig ay ang nasa picture ngayon, si Lighty Q Trang, 26 years old. Siya ang ating salarin. Taga siya, Vu Quoy Commune sa Q Xiong District sa Tai Binh. So, ano nga ba ang tea? What's the tea? What's the tea? What's the milk tea? So, si Trang and her cousin's husband are having an affair. Ayan na nga ba? Si Trang, on Tsaka this yung picture, Oo. asawa ng pinsan niya. Shit, They're having an matindi. affair. Ayan na nga ba ang sinasabi natin. Bakit? So, January 2019 pa nagsimula yung kanilang sikreto.
Pero bandang October that same year, 2019, I think 2019, yeah. Gusto na ni Dam Hyen, ito yung husband, na itigil na nila. Tigil na natin 'tong Ay! kalokohang 'to. Ayan. Shit. May masmasan na siya. Oo, pero ayaw ni Lai. Hmm? She fell in love with her brother-in-law. So, ang naisip niya, say, hindi pwede, kailangan mapasakin si Dam. Hmm. She planned to kill her cousin na Oh yung my legal wife God. to win the man for himself. Yeah, I see the logic there. So, ang ginawa niya, Lai outlined a plan to kill her cousin because of jealousy. Siya pa yung nagselos eh. No? Sabi dun sa nabasa ko. Ayan. Dahil nga classified na poison ang cyanide, hindi ito allowed na ibenta sa public. Pero somehow naka-order siya online and she ordered 1 liter na tinago niya sa kanilang bahay. Tayo ba pwedeng maka-order? Kunyari, maglalasada ako, cyanide. Pwede Hala, wag ba? mo nang itry. Baka ano, Baka ma-keme ako. ma-flag ka. Makakapag-download nga tayo ng galing sa YTS eh. Iba na. Cyanide pa kaya? Ay, wala. We're sorry. Wala daw match. Okay. Sige. Ayan. So, December 6, 2019, bumili si Trang. Ito, nasa picture natin. Describe lang natin si Trang, no? Parang very Pinoy yung itsura naman niya. Black hair, long, naka-ponytail siya sa likod with, eyeglasses. Ayan. Medyo malungkot nga siya sa picture na ito. Ba't Oo. kaya? Kasi nahuli siya. Ayan. Ay. Hindi natuloy ang plano niya. So, bumili siya ng 6 na milk tea na, ayun. Pinalabas ni Lai na itong mga milk tea na to ay bigay mula sa isang anonymous na patient as a show of gratitude na, ayan. Patient. Kasi dinala niya ito sa Lung Hospital kung saan nagtatrabaho ang pinsan nito bilang nurse. Ayan. And she injected 4 out of the 6 milk tea ng lason. Nilagyan niya ng sodium cyanide. So, ayun nga, kunyari, ito bigay ng patient, anonymous patient. Kaya lang, that day off nung pinsan niya. Nga, hala ka. Kaya, syempre, nakakuha, wala dito yung pinsan mo eh. Sige, lagay muna natin sa ref. Okay. Kina next morning, nakita ng mga colleague ng pinsan niya yung milk tea na nasa ref. Merong isa, kumuha at ininom niya agad. And alam mo yung 2 sip-sip niya pa lang sa milk tea, nangisay na to at namatay. Sandali. Pero para sa kanya talaga yon. Kasali siya dun sa original 6. Hindi. Ininom niya lang. Ayun lang din. Medyo dun siya masisilipan kasi isa dun sa mga taong nangunguha ng pagkain Sa ref. Sorry po. Sorry na, pero yun. Huwag niyong gagawin yun. Okay. Tapos, 3 silang uminom Yung isa, ayun, 2 sip, namatay agad. Grabing lakas din naman itong cyanide, no? Tapos, yung the other 2 na uminom ng milk tea, alam mo nangyari? Nakaligtas sila, they were unscathed. Kasi ang nainom nila, yung 2 walang lason. Oh my God, grabe. Shit, diba? I assume mga nanguha lang din sila. No? Oo, Hindi nanguha lang din sila. Pero fuck, alam mo yung kukuha ka ng 6, 4 may lason. What are the chances? Shit, kinakabahan na. Para kang namatay na himasmasan ka nun kung ikaw yun, di ba? Ay, nako, let this be a lesson sa mga nangingialam ng food sa Sa ref. Sa basta-basta common ref. manguha. Oo. And during the trial, sinabi ni Lai na due to ignorance, kaya niya nagawa daw yung krimen. And umaasa siya na bibigyan siya ng leniency ng pamilya ng biktima at ng jury. So pakita lang natin yung picture ng family ng victim. Ito, medyo Umamin siya nakakalungkot kaagad? Oo. Kasi nga, based sa investigation, siya yung may dala ng milk tea. Sino ba naman ang una mong iimbestigahan, di ba? But hindi nadawit yung milk tea place. Ay, oo. Sabagay, siya lang naman din kasi yung naglagay, di ba? And gusto siya magkaroon ng opportunity na itama ang kanyang mali and to take full responsibility sa nangyari. Lalo na sa biktima niya na nagkamali lang naman na siya yung, hindi naman siya talaga yung target, di ba?
Ang biktima natin ay si Nguyen Thi Han, 29 years old. So June 2020, the court ruled na Lai's action as ruthless and showing total disregard of human lives. And the jury decided na Lai Thi Hu Trang is guilty of murder at pinatawa ng parusang kamatayan. She was also ordered na magbayad ng 269 million dong sa pamilya ng biktima at magbayad ng monthly sum of 2 million dong to help raise the victim's 3 children. So may mga anak Shit. yung biktima natin. Ayan. Oh, yes. So ayan ang kaso ng ating milk tea with 100% poison. So may picture pa ba tayo na pwedeng ipakita? Actually, another picture lang ni ng suspect natin si Lai. Ito. Medyo kita mo naman ang remorse sa mukha niya, di ba? Sisi siya. Pero ayun, hindi na, ayan, kinlose ko na. Ay, sorry, hindi ko ba dapat i-close? Or Tapos iganyan ko naman lang na, din? diba? Oo, tapos naman na. Okay lang. Sorry. Okay lang. Pwede na. Sige. Wala ka na ba alis- ipapakita, diba? Wala na. Tapos na. Ayan. Great. Ayan. Okay, so ayan ang ating tatlong gruesome crimes mula sa Vietnam. What can you say so far? Grabe sumakit ulo ko dun sa pangatlo, Kasi parang, ano man lang ba, alamin mo anong araw yung day off. Ayun na. Nandamay ka tuloy ng ibang walang kinalaman. Hindi naman sa wini-wish natin na ano niya, no? Mapatay nga yata yung Mapatay pinsan niya, talaga di niya ba? si cousin. Pero kasi, ibang tao yung nadamay. At saka bakit kailangan 4 out of 6? Isa lang naman yung intended mo na I'm victim. not sure, di ba? Para For hindi somebody mahalata. who planned to kill the cousin, medyo hindi well planned itong murder na to, di ba? Kasi, one, ikaw yung nagdala, which brings back to you kung magkahulihan. Sino pa ba, di ba? Hindi mo inalam na day off pala ni pinsan. Tapos, sobrang hindi well planned. Yun pa, agad mong ineliminate yung milk tea store out of the equation kasi dalawa ay walang lason. Oo. Kung so lahat parang sana poison, medyo, check muna natin si milk teahan, baka lahat ng ano nila poison. Doon na makikita na, hindi, wala namang ibang batches na may lason. Ito lang naman bit-bit ni ating, Oo. Pero, Diyos ko talaga, alam mo, gagawa ka ng krimen, pag-isipan mo. baka along the way na nag-brainstorm ka, doon ka mahimasmasan na, wag na nga lang. Ay, wag na lang. Iba na lang pala. Diba? O baka naman ibang lalaki na lang. Diba? Pwede yung nga, mahalin. o bakit siya pa? Tapos sabi niya, hindi niyo ako maintindihan kasi hindi naman kayong nagmamahal. Kasalanan ko ba ang magmahal? Diba? I think in this case, kasalanan siya. Speaking of, meron ka na bang crazy thing na ginawa for love? Why? Gusto mo na top 10? Top 10? Wow! May 10. Ready. Bigyan Crazy mo lang, kami. wala namang illegal. Okay. Crazy lang. Sige, ano ba? Hanggang doon lang tayo sa mga sino nga ba yung nagkwento na nagka-confrontation sa ulan? Ikaw pala yun, sorry. Ako ba? Confrontation sa ulan? Nag-iyakan sa ulan. Teka. Luhaan. Ikaw pala yun. Oo, sige. kwento mo yan mga first season. Mga moments sa mga heartbroken moments. Ako, crazy. Bakit mo natanong pala? Wala lang. Kasi ito yung natin. Baka lang may gusto ka i-share. Maka-expose. Bakit pinapatagal mo? Sagutin mo ang tanong ko. Jade. Wala. Anong chika-chika mo dyan? You're a liar, bitch. I guess lahat naman tayo may nagawa. Baka deflect. So ano nga yung ginawa? Let's all share the responsibility of saying na lahat tayo may nagawa ng kabaliwan sa pag-ibig. Siguro ano ba? Wala lang maalala at ngayon, right now. Sobrang dami. Diyos ko. Ayaw talaga. Ako. Pero yun, so based dito sa mga Vietnam crimes natin, mostly I can say na parang hindi well thought of. Ang bilis nila nahuli eh.
Mostly ng mga ano. Mm. Yung cult member natin, iniwan nila nandun yung bangkay and then Oo tsaka sila nga. umalis. As if Oo. naman walang makakakita ng bangkay. Na parang, Makakaamoy. Oo. makakaamoy. Na parang, Mm. hindi nyo ba naisip yon Kaya na nga. kayo yung last na nandyan tapos pag alis nyo, may patay na. Di ba? Medyo hindi well thought of din talaga. Dapat turuan ba natin? Mm. Excuse me. Sorry. Ayan. Just goes to show probably maganda yung ano baka maganda yung justice system sa kanila because nahuhuli ka agad. Oo. Ganun ba? Or like with the first yung first case kasi Ano nga ba yung nahuli ka first agad case natin? all of them, 'di ba? Lahat ng involved. Sa So, chicken tas delivery. Kasi nga, mm, nagpa-deliver. Dito I'm not sure kung paano din, no? Kasi kung nahuli, oo. magpapa-deliver ka, paano nila nalaman kung saan dineliver? Mm. Ayun. So, I guess efficient ang kanilang kapulisan probably. Hindi Mm. natin Pwede ding yun nga, syusyunga-syunga yung mga suspect natin. So, mahirap kung syusyunga-syunga na nga hindi pa rin talaga nahuli. Ay, May oo. something wrong na sa system. Yan. So, ayan ang ating mga most gruesome crimes sa Vietnam. What do you think, creepers? Ano ba? Sa anim na mga nabanggit natin, anong favorite nyo? Let us know. Use hashtag CrypsiLogES. Or kung meron man kayong gustong i-share na stories sa slide natin, you may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. We are Crypsilog. Yes, pwede nyo rin isend via email. Just send it to creepsilog@gmail.com or kung gusto nyong anonymous sa Curious Cat. By the way, yung dineliver ba chicken buhay o yung mga dressed Ay, chicken hindi na yun? nabanggit eh. Feeling ko Assume baka na lang patay nating na. buhay. Ay, ako na. Magkaiba. Ayun Akala ko lang. pangluto. Ganun. Right. Yes. Thank you very much sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, sa PayPal, sa GCash. We are Crypsilog. Ay, ano ba yun? Everywhere. Hindi kasi na-delay yung audio ko. Kaya yung, ang tawag dito, monitor. Nalilito ako. Kung gusto nyo kami supportahan, nasa description natin yung information. Pambili ng chicken. And milk tea. At milk tea. Oo nga. Ayan. Tapos, you may also support us by sharing the episode to your friends. Let them know how poisonous Crypsilog is. Salamat din sa mga sumusuporta sa atin sa Bunk. Crypsilog is part of Bunk. You might want to check them out. Ating mga bunk mates. Hello. What up? Ano pa ba? Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. So, ayan. Yun lang. See you on Thursday for another Slide into Our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity, bitches. Buyers. Bye.